last year and 2022, tayo talaga ay gina-guide natin ang ating mga labor inspectors, gina-guide ng ating mga regional directors na pagbisita natin while we note itong mga violations, kinukompute natin magkano ang kulang, sino yung mga dapat mga manggagawa na tatanggap ng mga tamang wage and wage-related benefits. With the ratification, with our concurrence and effectivity ng ILO Convention 81 sa ating bansa, we are reiterating sa ating mga labor inspectors na tulungan yung mga employers. Baka naman hindi nila alam na sila pala ay covered ng holiday pay. Baka akala nila exempted sila dahil iba ang kanilang contractual arrangement. Baka akalain nila hindi sila covered ng 13th month pay dahil sila ay hindi regular na mga empleyado. Mga ganun ba, Carla? Mga simpleng advice sa ating mga employers. Kasi minsan, ang understanding pa rin ng ating mga employer kahit marami tayong mga webinar na kinakandak, ang regular empleyado lang ang dapat makatanggap ng wage and wage-related benefits under the labor code. Pag nag-inspect tayo, ang feedback din natin ako nakukuha, karamihan sa mga hindi nakatanggap ng wage and wage-related benefits ay yung mga non-regular workers na wala namang discrimination yung ating batas. Basta may employer-employee relationship, covered sila ng labor code, ay dapat makatanggap sila ng wage and wage-related benefits na nakapaloob sa labor code din natin. Kaya ayun ang ating pangunahing tulong sa ating mga employers. Binibigyan natin sila ng assistance. And then recently, Carla, marami tayong mga innovation within the Bureau of Working Conditions, within the Department of Labor Employment. Pinadali na natin yung pagsasubmit ng kanilang mga reports. Hindi na sila aalis sa kanilang mga establishment kasi online na ang submission. And then kung may mga problema sila, may mga hotline din tayo, yung hotline 1249. But kung ang problema naman ay submission ng mga report, may built-in hotline din yung ating mga online system. And last year, December, nag-launch tayo, Carla, ng online Construction Safety and Health Program portal. May mga nakita tayo mga problema and we are finalizing it. But this year, magkakaroon na rin tayo ng national submission ng Construction Safety and Health Program. So ito yung mga effort on digitalization ng Department of Labor Employment para mapadali din yung paglapit ng ating mga employer at para mapadali din yung pag-respond natin sa complaint ng ating mga manggagawa.